Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang ideya kung paano magtanim ng pechay sa ating bakuran gamit lang ang mga container ng tubig. Ang ideya na ito ay galing pa sa ibang bansa. Malaking tulong ito na matutunan natin ang kanilang pamamaraan sa pagtatanim ng pechay lalo na't ikaw ay nasa syudad. Dahil malaking tipid na rin na magtanim ng pechay sa ating bakuran. Bukod pa doon ay pwede pa natin itong pagkakitaan dagdag income. Kung gusto mo rin matutunan kung paano, ang gawin mo na lang ay tapusin mo lang ang video na ito para magka-ideya ka na. Tara na at umpisahan na natin. Ang unang gagawin ay humanda ng pagpunlaan. Kumuha tayo ng galon na binutasan. Lagyan natin ito ng lupa. Mas maganda kung ang lupa na ilalagay natin ay buhaghag at malambot na lupa, para madali lang makakasibol ang buto ng pechay. Punuhin lang natin ito at patagin lang ng maayos sa ibabaw. Sunod ay kumuha tayo ng buto ng pechay. Buksan mo lang ito at ibuhos sa kamay para madali lang natin may kakalat sa lupa na pagpunlaan natin. Kung wala ka pang buto ng pechay ay pwede mong bisitahin ang aking TikTok shop, search mo ang Daily Seeds at pindutin ang shop, pagkatapos ay pwede ka na makapili ng magandang klase ng mga buto. Ang sunod ay tabunan mo lang ng lupa upang hindi makain ng hayop o langgam, diligan ng tubig pagkatapos, para mabilis na itong mamaga at sumibol. Ngayon ay kunin mo na ito at ipwesto na sa lugar kung saan hindi na may istorbo, at makakakuha ng tamang sikat ng araw para mabilis lang mag-germinate. Habang hinihintay natin na tumubo ang mga punla natin ay kumuha na tayo ng mga container na walang laman, tanggalin ang mga papel nito para madali lang natin mapuputol. Sa pagpuputol ay mas maganda kung blade ang gamit nyo para mas madali nyo na lang mahihiwa ito. Pagka nahiwa mo na ito ay kailangan natin batasan sa ilalim para madali lang mag-drain ang tubig kapag magdidilig. Sa pagbutas ay gumamit ng barina. Butas-batasan lang natin ito ng maliliit. Pagka natapos mo na ito batasan ang mga container ay pwede na natin itong lagyan ng lupa. Ang gagamitin natin na lupa ay buhaghag at malambot na lupa. Or pwede naman ang matagal na lupa na sa inyong mga garden na merong organic fertilizer na galing sa compost at dumi ng hayop. At kung ikaw ay nasa syudad at wala ka pang lupa ay huwag mag-alala, dahil mabibili mo lang naman ito sa garden shop na malapit sa inyo, at available na rin ito sa online, tulad ng Lazada at Shopee. Pupunuhin na natin ang mga container. Siksikin mo lang ito at patagin sa ibabaw na sa ganon ay hindi matapan ang lupa kapag magdidilig tayo. Sunod ay kunin na natin ito at maaari na natin itong ipwesto sa lugar kung saan ay makakakuha ng tamang sikat ng araw. Pwede sa bakuran o sa gilid ng inyong mga bahay, at kung gusto nyo itong gayahin ang forma sa video ay pwede naman gagawa kayo ng pagpapatungan. Kahoy man o bakal ay pwede dahil mas madali lang natin itong maalagan pag may patungan ang mga halaman natin. Bukod doon ay maayos pa itong tingnan. Makalipas ang 10 araw na pagpunla natin sa mga buto ng pechay ay ganito na rin kalaki ang pagtubo. Ito'y nasa tamang gulang na rin para ilipat na sa pagtataniman. Dahil may sapat na ugat na rin ito at malulusog na dahon, kunin lang natin at ipwesto na sa malapit sa pagtataniman natin. Sa pagkuha ng binhi ay dahan-dahan lang uungkatin ang bawat puno, para hindi mapuputol ang mga ugat nito, at nakapitan ng ugat ay isasama na natin sa pagtatanim para madali na lang itong mabubuhay. Hakayan mo lang ang lupa gamit ang inyong kamay at ilagay ang binhi, pagkatapos ay tatabyunin mo lang ito. Sa bawat container ay maglalagay lang tayo ng isang binhi, na sa ganon ay maluwag lang ang paglago ng ugat sa ilalim, kaya malusog lang itong mamumuhay. Pagkatapos ay kumuha na tayo ng pandilig ng halaman, lagyan na natin ng tubig at diligan na natin ang mga itinanim natin na pechay, para mabilis nang makaka-absorb ang ugat nito, mabuhay na at mag-germinate. Pagkalipas ng 25 araw ay ganito na ang mga tanim natin na pechay. Nagkaroon rin ng talbos, at nasa 5 o 6 na dahon na ang meron dito. Berdeng-berde at healthy na healthy. Ang gagawin naman natin ngayon para mas umusbong at mabilis itong lumaki ang mga tanim natin na pechay ay kailangan natin itong tanggalin ang mga maliliit na dahon sa bandang ibaba gamit ang gunting. Puputulan na natin ito upang ang mga nutrisyon na nakukuha ng halaman ay mapupunta sa talbos at bagong dahon nito. Sa bawat naitanim natin ay ganun din ang proseso na gagawin natin. Pagkatapos naman ay luluwagan natin ang lupa sa ibabaw, para ang mga ugat sa ilalim ay mabilis lumago at mabilis maabsorb ng ugat ang tubig kapag tayo ay nagdidilig.
Ang susunod na gagawin naman natin ay mag-a-apply tayo ng abono sa ating halaman sa pamamagitan ng paglalagay sa tubig at pandilig. Sa balde ay maglalagay ng 18 litro ng tubig. Pagkatapos ay kumuha ng abono at maglagay ng 2 sandok. Hahaluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa matuno ang abono. Pagkatapos ay maaari mo nang ilipat ang tubig sa pandilig ng halaman. Kunin na natin ito at ididilig na natin sa tanim natin na pechay. Nakakatulong ito upang mapabilis ang paglaki ng pananim natin. Bukod doon ay magiging malusog pa ito. Pagkalipas ng 30 araw ay ganito na rin kalaki ang tanim natin na pechay. Ang mga dahon nito ay medyo malapad na rin, berdeng-berde at healthy na healthy. At kung mapapansin natin na ang ibang mga halaman natin ay ganito ang nagiging resulta, kapag ganito ay ibig sabihin ay dinadapuan ito ng insekto. Kadalasan kasi dito sa atin ay ganyan ang nangyayari sa ating mga halaman na pechay, hindi natin namamalayan na nauubos na pala ang mga dahon ng halaman natin, kaya nagiging sanhi ng pagkamatay ng pananim natin. Kaya dapat natin itong aagapan para ang mga ibang halaman natin ay hindi dadapuan ng insekto. Para maiwasan natin ang mga ganito at maaagapan natin ang ganitong nangyayari sa ating halaman ay gagamitan natin ng insecticide kasama ang abono. Ang insecticide ay makakabili din naman tayo sa agriculture store para sa halamang pechay. Kumuha tayo ng sprayer, abono at insecticide. Lalagyan natin ng tubig ang sprayer. Maglalagay ng konting pesticide pagkatapos ay maglalagay din ng 1 kutsara na abono. Ibabalik na natin ang ulo ng sprayer. Bombahan lang natin ito upang makalikong ng hangin sa loob. At pagkatapos ay maaari na natin itong spray sa mga halaman natin. Sa ganitong paraan ay maaari pang maging malusog ang mga bahaging dinapuan ng insekto na halaman natin, at ang iba ay makakaiwas na rin sa mga insekto. Nasa tamang diskarte at pag-aalaga lang talaga para makakaani tayo ng mahusay sa ating mga halaman. Pagkalipas ng 40 araw ay ganito na magiging resulta ng pag-apply natin ng insecticide. Kung mapapansin natin ay naging malusog na rin ito at ang mga bahaging dinapuan ng insekto ay nabuo na rin ang mga dahon. Bukod pa doon ay naging healthy na rin ang mga ito, malalapad na rin ang mga dahon at berdeng-berde na rin. Pagkalipas naman ng 45 araw, ang mga tanim natin na pechay ay ganito na rin kalusog. Medyo malaki na rin ang mga dahon at buong-buo na rin ito, at bukod pa doon ay umuusbong palalo ang mga dahon nito, may malulusog na talbos na rin sa gitna. At para mabilis itong lumago at manatiling malusog ay diligan natin ito ng tubig na may kasamang abono. Tulad din ng proseso sa unang pag-apply ng abono, ididilig na natin ito sa mga halaman natin. Pagkalipas ng 50 araw ay ganito na rin kausbong ang mga dahon ng tanim natin na pechay, malalapad na dahon, berdeng-berde at healthy na healthy pa ito. Sa ganitong gulang na rin ay malapit na rin itong pwedeng anihin, panatilihin lang ang tamang pagtutubig sa halaman natin upang mabilis na rin itong maaani. Pagkalipas ng 55 araw ay ganito na ang resulta ng halaman natin na pechay, may malaking dahon, malusog na dahon at berdeng-berde pa ito. Sa ganitong gulang na ay maaari na natin itong anihin at kunin, para maisasama na sa lutuhin sa bahay. Ito'y napakahusay na paraan para sa tamang pag-aalaga sa halaman natin na pechay. Sabi nga nila kung may tiyaga ay may ani. Ang ideya na ito ay galing pa sa ibang bansa. Malaking tulong na rin sa atin na matutunan ang kanilang pamamaraan sa pagtatanim ng pechay, kaya pwede na rin natin gayahin ito upang makapagtanim din tayo ng pechay sa bakuran gamit ang mga container ng tubig. Ngayon ay kumuha na tayo ng lalagyan at pati na rin ang kutsilyo, dahil aanihin na natin ang halaman natin na pechay. Sa pinakatangkay nito ay putulin lang natin gamit ang kutsilyo para makuha natin ito, at ganun din sa iba. Masarap sa pakiramdam kung ganito ka-successful ang pagtatanim natin. Nakakawalang stress ito habang ginagawa natin magtanim, at bukod pa doon ay nakakapag-ehersisyo pa ang katawan natin. Kung may tanim kagaya nito sa bakuran ay hindi mo na kailangan bibili pa ng pechay sa merkado, at nakakasigurado ka pa na walang halong kemikal na makukuha natin sa halaman na maaaring makakasira sa ating kalusugan. Bukod pa doon ay pwede pa natin itong pagkakitaan, dagdag income. At kung nagustuhan mo rin ang video na ito ay huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa Daily Garden at Home, para updated ka lagi sa mga susunod na video na aking i-upload. Pa-like at share na rin ang video. Maraming salamat!